Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay March 19, 2025. So Wednesday na naman, dalawang araw na lang. Matatapos na naman yung trading of the week natin. Ayan, so medyo bumawi si Philippine Stock Exchange natin. Sino kayang blue chips yung umakyat dito? Si BPI, nag-up siya ng more than 2%. So nag-close tayo is, ayun 6,313.12. So meron gain yung index natin na 0.45%. Tapos, ayan, pumapasok pa rin sila ng pakonti-konti para hindi masyadong obvious. So, meron tayong 392 million net foreign buys sa market natin. Ayan. So, nandiyan lang po sila. Ali-aligid lang yung ating mga foreigners. So, tama-tama siguro later on mag-spike yung market natin. Hopefully, bago mag-Friday para medyo good vibes o sa closing sa Friday para good vibes yung markets natin. Ayan. So, yung galawan natin kanina, global markets, kagabi is bumagsak siya, no? Pero ngayon parang bounce na ulit sa US market. Tapos crypto, sideways lang, 82, 83K yung galawan natin sa kanila. Pero parang berde yung mga chart natin ngayon. Siguro may galawan mamaya. Meron ba tayong good news sa global? Wala, no? So yung si US lang, inaatake yung mga utis. Yung mga nagtatrap ng mga barko. Yung mga doon sa Mediterranean Sea. Tama ba? So, yun lang yung mga nabalitaan natin sa kanya. Sa Philippines, wala naman masyado. Maliban lang yung mga updates kay President Duterte. Okay, so ngayon, ang galaw na market natin is ba't kaya napunta dito sa mga pasugalan ulit? Ayan. So, kung mapapasin mo, PHR, PhilWeb, tapos si ARA related kay Web, and then si Plus. So, yung mga trending stocks natin, ang pinag-uusapan is yung mga pasugalan na stocks naman natin. Binubuhay ulit yung mga pigo-pugo natin na usapan. Ayan. So dahil dyan, parang tori na si PhilWeb natin, nag-up ulit siya ng 10.82%. Ang lakas lakas ng galaw nitong si PhilWeb natin, nasundo na yung mga nakulong last time. So, ganyan yung galaw ng mga ano natin, di ba, mga penny stocks out of the blue, bigla na lang nag-upsurge. Ang lakas pa rin kasi ng volume ni PhilWebs din natin. And then, meron siyang 8.48 million net foreign buy. Converge, natuloy niya ata. Yung inaantay natin na breakout So, silipin natin yung chart. Nag-up siya ng 2.03% and ayan, net foreign buy, 56.45 million. Breakout na nga to. So, pinapasok ng foreigners si Converge kasi maganda yung ano niya, di ba? Yung earnings, 18% yung annual earnings niya. And then si PHR, ayan, gumalaw din siya, lakas din. 12.73%. So, nag-upsurge 9% ng isang araw. Monday, Tuesday, nag-pull back. And then ngayon is another 12.73%. So, pasugalan nga yung tema ng market natin, meron siyang 74.8K or 748K net foreign buy. Tapos yung alaga natin na si Plus, nauntog. Ayan. So, nag-Dow G, negative 1.03%. Pero nung umaga, berde dito, di ba? About pa nga siya ng 2%. So, negative 15.63 million net foreign sell. Meron siyang change in shareholdings nagbebenta na naman yata yung mga executives natin. Tapos si PXP, ano bang nangyari? Nag-drop bigla. So silipin natin, tama ba itong sulat ko? Verdi to kahapon ba to? Yung Verdi siya, negative 4.68%. So meron siyang 1.5 million net foreign sell. Tapos si ARA, 0% lang naman siya. So pero pinag-usapan, Dow G din siguro to. So meron siyang 10.95K na net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, very good. Meron pa rin tayong 2.6 ba? Nakabalik na yung yung more than 3 billion na lumabas dito sa kandilan na to nung early March, no? Kasagsagan ng drop ng markets natin. Tapos kumaganda pa rin siya, higher low pa rin yung galawan po ng markets natin. Ayan. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold na stock. So, meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Si Topline pala, mag-IPO na, di ba? 0.34 pesos per share. So, murang-mura. Ayan. So, follow mo ako dito sa ating Palabit Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews or kung subscribe ka lang or join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, maraming salamat doon sa mga nakasubscribe sa channel natin. Ayan. So, mahina pa rin yung views. Oh,
tama lang, no? Normal lang yung views natin. Wala kasi tayong mga masyadong presentation na ginagawa as of this time. Okay. So, check na lang po yan. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus PSC, stock market studies naman. Okay? So, double check mo lang yan. Sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to, so gagawa ko na talaga ito ng video. May na-prepare na tayo na dalawang video. So, wait na lang ng konti sa release. Check mo yung mga play turn games natin dyan or crypto. And then follow mo ako sa Facebook account na Palaboy Trader para sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market. Tapos sa Twitter, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Puro video yung lumalabas dito sa sa feeds ng ayan, so wag na. Baka kung anong feeds pa yung lumabas yan. Ayan. Puro video na yung si Twitter natin. Ayan, so dito na lang muna sa summary ng markets natin. Dito sa mga blue chips na galawan, ayan, mas marami na yung gumalaw. Kahapon kasi mas marami yung mapula, di ba? So ang nag-drop for today's trading, AGI negative 2.95, ICT negative 2.91, and DMC negative 1.54%. Ayan. So Globe, umakit si Globe. Oh. Namigay na ba ng dividendo? Yung IPO ni lumalabas na naman yung IPO ni GCash. Ayan, 4.76%, Bloomberry 4.65%, CNPF 2.56%, BPI breakout din yata ito 2.53%, Meralco 2.39%, and URC 2.15%. Ayan. So, gumaganda na. Medyo gumagalaw na yung mga blue chips natin. Hopefully, tuloy-tuloy na yan, yung galaw natin. Ali, so nagap siya kaninang konti. Through its global marketing arm, Alisi has partnered with Philippine National Bank, PERC, up siya na 2.29%. Yuchenko-led Petro Green Energy Corporation announced that subsidiary BKS Green Energy has started construction 40 megawatt solar project in Isabela. Ayan, ngayon ko lang ulit nababasa si PERC natin. Jollibee, scaling back expectations for 2025, ang fair value estimate is 300 pesos. Ayan, mataas na ba siya ngayon sa current price niya? URC core profits sequentially improved in fourth quarter. So, siguro buy ito sa kanya, no? Kasi ahead siya And then, ASEAN will invest 660 million in Buendia, Christiana Holdings Corporation as special purpose vehicle for land acquisitions kanina. Okay, so magapang maganda naman. Nung umaga, opening natin mapula, no? Pero nung bandang hapon na is gumanda na yung galawan. Lalo na may mga lumabas na net foreign buys sa market. Ayan. So ito yung project ni Yuchenko. Silipin natin. Ayan. So meron siyang mga solar farms. Ayan. So Tarlac ba to? Isabela. Province of Isabela. Hindi ba nakakaano to sa mga palayan? O meron siyang specific na location. Ayan. So ito yung example niya. Okay, sa bundok pala siya nakalagay. Ayan, so okay, hopefully good para sa kanya. Ayala Land announces share buyback, so ongoing pa rin yan. Primex partners with Dusit for new Green Hills Hotel. Okay, corporate stories natin. IPO alert si Topline, top yung kanyang symbol. 0.31 pala, 0.31 peso per share. Tapos si JT Cap Holdings, meron siyang cash dividend. Ayan, so nakalagay dyan 6 and 2 pesos. Primex, Realty Corporation collaborates with Dusit International Hotel. GSMI reported a 70% increase in sales. Petron, net sales up siya ng 8% year over year. San Miguel Corporation highlighted 11% increase net sales. Okay, so San Miguel Food and Beverage reached a 9% increase in EBITDA to 73.1 billion for the year 2024. And then Baita partner with French, ayan, kaya pala gumalaw si Baita Rich, breeder Novogen for the exclusive distribution of high-yield Novogen white layer breed in the Philippines. Ayan, so yun po yung mga balita sa market natin. PXP, ano ba balita natin kay parang PXP? Ba't siya nag-drop? Increases stake sell on news, no? Stake on Forum Energy to 97.88%. Ayan, yan na po yung catalyst natin para kay PXP.
SMPH, ang target mataas ang target niya, halos 50%, no? 38.2 pesos sa current price na 23.8. So Globe, ayan. So ICE GCash IPO ulit with MPO adjustment. So the SEC is considering Globe's proposal to reduce the minimum public ownership from 20 to 10%, facilitate the highly anticipated GCash IPO. Kasi maraming bibili ng GCash IPO natin. Okay, so hopefully makapasok yan para magkaroon ng liquidity yung market natin. Kasi ang galawan ngayon, puro tender offer, di ba? ASEAN Corporation invest 660 million for renewable expansion. Jollibee ownership, foreign ownership, limited share surge nearly 10% after secured House Board's approval to remove the 40% ownership. Noon pa yata to na. Hindi naman ngayon tong 10% na ownership na yan. Okay? Tapos SPNEC. Ano bang ano nito? Namula yata to eh. MVP says the company confirmed plans to consolidate renewable energy assets. Ayan. PXP, yun, nag-increase siya ng stake in Forum Energy to 97.88%. Ayan. So, kailang bumagsak yung price action natin. Tesla, ayan, yung magti-trade sa US market, ang lalim na ng galawan ni Tesla. Kasi grabe sa US, no, pag ayaw nila yung brand, sinusunog mo yung mga kotse, no, pag napansin mo yung mga pinopost niya. So, kawawa naman si Elon Musk, ang daming sinuwawalan ng trabaho, kaya maraming galit sa kanya. So, Baita Novogen Partnership, team up with French Layer Genetics. Atok Big Wedge to, no, AB clear share swap between PXP and Tidemark. Hindi ko nakitang gumalaw si Atok. Big Wedge, SEC stated that is responsible to reduce the 20% minimum requirement for public listing to facilitate the planned stock market debut of mobile wallet platform GCash. Okay, possible naman daw. Okay, so good news yan. Ang daming pera ma-generate ng GCash. So top line, 31 centavos siya, aiming to raise up to 732.62 million. So, ano to, maganto si top line natin. Ano yung business nito? Okay, Development Corporation. PXP, okay na yan. Manila Water invested 26 billion last year to improve its water and wastewater services. Okay, so Converge, alam niyo na, breakout, yung balita. Share buyback, Robinsons Retail, Costco, Robinson Land, AGI, Ali Picor at saka si Cebu Pacific. Ayan, so gawin yung cash in. Pagbili ng shares ni Ali, gold prices malakas pa rin, no? Yung ating mining stocks, ano pa ba yung mga balita? Tapos sa bloodbath ulit sa US stocks. Okay, so akala ko mining yung galawan, pero pasugalan yung gumalaw sa markets natin. Okay? So drop kasi yung US market kagabi, and then umakyat yung ating mga gold products. Okay? So guys, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So salamat din sa mga support sa channel natin. And so galawang PSE, balik ulit tayo sa 6.3. Tingnan natin bukas kung totally breakout na tayo, and then para pumunta tayo dito sa malapit sa 6,500 level natin. So nasa bull side naman yung rather reversal side. Bearish pa rin, pero okay naman, di ba? Kasi pabalik nga yung pasok ng ating mga foreigners. Kaya lang, hindi pa natin masyadong ramdam kasi ang mga gumagalaw yung mga small caps. Pero pansinin nyo, pakonti-konti yung mga blue chip stocks natin is okay na rin naman yung galawan nila yan. So at least, hindi tayo 4 months na puro downtrend yung pinag-uusapan natin dito sa market. Ayan. So significant kapag nag-breakout sa malapit sa 6.3, yan, basta 6.4, no? 6.4, makabalik siya sa 6,400 level. Okay? So RSI, bullish. Tapos yung ating MACD formation is bullish din siya. So nakita natin yung galaw ng mga big caps. Dito naman tayo sa mga movers ng market. So yung may volume na lang, ha. So web 10.82%. Grabe. Panalo yung mga halos 100% na pala tong galawan niya, oh. Tulak ng tulak yung mga brokers natin. May foreign buy na rin siya, oh. 8 million. Kahapon wala masyadong foreign buy si
Si PhilWeb. Tapos sinundan ni si Abra Mining yung katabi nito kanina. So PHR, ayan, PHR, yung pasugalan na din natin. Nag-breakout pa rin, tuloy yung breakout, 12.73%. Kala ko wala na. So siya pala yung nahuna bago si Web. PHA, ayan, nabubuhay si PHA. 6.56%, EEI 6%. Ba, binobomba rin si ano you know, EEI natin 6.06. Sino pa? Ionics, buhay pa rin So 5.26%, so mga ang daming high flyers, no? So tapos yung iba ayaw iakyat. So 4.65% si Bloomberry, PNB 3.98, ayun, pa-breakout din siya. FCG 3.95, di pa rin maka-breakout. Sino pa? HTI 2.75, may mga pumitik pala kanina, no? BPI 2.53, si PERC, ayan, papansin. Pero wala masyadong volume si PERC. Tapos, may breakout na yata si Converge. Ayun, meron siyang volume. Ayan. So, tataray ulit nilang i-breakout si Converge. And Manila Water, 1.78%. Taas pa rin yan, no? So, dito sa losers, ano pa ako ng merong, sino ba merong volume? PXP. Okay, so nire-retest yung support. 4.68% drop. Sino pa? Yung may volume na lang. Yung iba kasi wala eh. Wilcon, minus 2.96. So ito pa rin pinakamahina na blue chips. Kasama si AGI, minus 2. Grabe yung mga holding stocks natin, minus 2.95%. Lalim din, STI, minus 2.17. Nawawala na. Nag-breakdown na si STI natin, sino pa? Si Nickel, minus 1.64. Ayan, hindi pa rin nagre-reverse yung majority ng mga stocks natin. Okay. So yun po yung galawan nila. Tapos sale tayo dito sa US market. So base dito, kagabi malakas yung drop sa US ulit. Pero mamaya mukhang may bounce. S&P Futures 0.28%, Dow Futures 0.18%, Nasdaq 0.4%. Ayan. So pullback na sa European stocks. Di ba dalawang araw na monitor natin. Okay sa banyang Europe and then drop din sa Okay, mas maraming drop sa Asian markets. So silip tayo sa crypto. Tagal na ayaw gumalaw ng crypto natin. So anyway, yung chart niya pataas ngayon. Bitcoin halos ganun din kahapon, di ba? 83K, Ethereum 1.9K, and then si XRP 2.3, BNB is 614. Ayan. So mukhang maganda mamaya. Ayan, puro berde yung mga nakikita natin na galawan nila. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin sa listahan natin si PhilWeb. Mukhang tama nga yung trend-based Fibonacci natin. Mukhang parabolic yung galaw natin sa kanya. Okay, so nag-resist siya dito sa 0.5 Fibonacci. Yan na lang muna ilalagay ko na temporary resistance area. So malakas kasi yung niya malakas yung sakto naman siya. Tapos ang pinaka-support is dito daw sa 0.31. Ang lalaki kasi ng kandila natin eh. So tama lang, no? O may gap dito. Saglit. Parang may gap tayo dito eh. Meron ba? Drop. Malakas na drop dito sa 3.74. Ayan, may mga gap tayo dito sa 3.74. So pwede yan, 3.78 kapag medyo bullish ka o 3.8. So tama, yung next na resistance natin. So ngayon, tama siguro to 3.5 yung current na resistance level natin para kay PhilWeb. Ayan. So hindi natin kayang gawan ng trend channel to kasi parabolic nga po yung galaw. So watch out na lang, syempre. Alam mo na pag parabolic yung stocks natin. Congrats doon sa mga may mga nakikita ko na post sa Invest, may mga nakasakay pala kay PhilWeb. So, binobomba talaga yung niya. Laki eh. 56 yung volume niya, kita mo, 56.28 million yung trading volume niya. So, sino ba hineti natin na broker para dito para kay PhilWeb natin. So, meron siyang 8.48 million net foreign buy. Okay? So, pwede mo rin ibaba dito sa 2.9. O, siguro dito 3 pesos na lang 3 to 3.5 yung current range natin. Pero pinapakita niya, pwede pa sa 3.8. Ayan. So, yun na lang. Pero lalagay ko muna dyan kasi kailangan
ma-breakout tayo, tanda mo na lang 3.8 yung pinakamalapit na next na resistance po ni PhilWeb natin. So wala naman ako nakitang catalyst. Bakit puro pasugalan yung yung gumalaw for today's trading natin. So minsan ganyan sa market kung saan nandun yung yung maraming traders, yun yung nagiging trend ng market natin. Okay, so congrats na lang po kung meron ka. Maganda sa kanya, may tulak na 8.48 million. So, pwede pa, buhay pa siguro to bukas yan, PhilWeb. Ayan, watch out na lang pagdating ng Friday. Next, Converge. Okay, so alam natin yung pinaka-catalyst, maganda yung earnings. So, mukha ito na. Successful na yata yung breakout natin na. So, kung may confirmation candle tayo bukas, successful na breakout, then on the way tayo para sa 19.8. No. So, ang tagal na rin natin inaantay yung yung breakout nito eh. Since October. Ayan, panalo kayo dito kapag natuloy yung breakout kasi kung nag-accumulate ka, hindi naman siya bumagsak, di ba? So, maganda yung yung base support ni Converge natin. Ayan. So, balik ulit sa bullish side, hindi na siya sideways, no? Hindi na kasi may volume siya o 3 araw na meron siyang volume tapos may inaantay kayo na dividends by April 1 yung pinaka-index natin. Yan. Tama-tama. Sa katapusan ng Ramadan, di ba? Around that time, mga April na. Okay? So, 2.03% na gain at ito yung maganda. Meron siyang 2 araw na yata to 56.45 million net foreign buy po si Converge. Ayan. Kaya tinaas natin, masyado mataas pa. Pero yun naman yung pinapakita na range ng resistance area natin. Okay? So, hindi pa masyadong obvious yung galawan ng ating MACD. Pero on the way na rin siya para sa bull side market natin. Yan. So, maganda na yan. Nag-breakout yung, yung candle natin. Okay? Next, PHR. Ayan. So, pasugalan ulit. Lakas ng sipa nito. Tingnan natin sa 5-minute chart. Binomba ba sa unahan? Medyo tagpi-tagpi yung yung kandila natin. Ang isang galaw na tick ni PHR is ang laki, no? Mga 3% yung galaw niya. Pero anyway, ito yung pinakamalaking kandila niya, oh. So, diyan siya binomba. Basag-basag yung Meron naman siya 1 million na traded volume, 1.28, 748K net foreign buy. And very good, lakas, 12.73 million. 12.73% na galawan and ayun. So talagang tinuldukan niya yung yung MA20. So gusto maging mag-reverse ng direction po ng PHR. So resistance na pinakamalapit is 0.35. Okay din yung RSI niya. Oh. So malapit na pumunta sa bull side and bullish na rin yung itsura ng MACD formation. Lalakas ng sipa nito si PHR natin. So pero wala pa rin naman tayong balita kung meron na siyang bagong investor, di ba? So binibenta kasi siya ni Mr. Dennis Oy natin. Okay? So next plus yung alaga natin, Dow G. So ano ba yan? Pullback lang ba? Hopefully pullback lang. Kaya lang negative 15.63 million net foreign sell. Meron ba tayo dito? Saglit sana si Plus. Tingnan natin yung meron siya kasing parang may disclosure change in shareholding. Sige natin, baka nagbebenta na naman si mga executives natin. So ito yung pinaka big picture. Big picture niya. Okay? So tiyaga lang. Pero kung si PhilWeb ang hawak mo, di ba? Ilang araw lang is halos 100%. Okay, 41.14 yung pinakamalapit na resistance or yung current price niya. Kasi meron naman siyang trend Ayan. So meron siyang konting trend. So pwede nating i-assume sa 14.1. Yun ay hindi siya mag-reverse ng direction. Bukas kasi ayan, baka ito na epekto ng X-date, no? 2.32%. So baka manamlay muna sa Friday to si Plus natin. Kasi Friday yung pinaka-X-date. Anyway, overall picture, bullish pa rin naman. Ayan. So, congrats na lang doon sa mga magkakaroon ng dividendo. So, expect na lang na may konting pullback siguro pagdating ng Friday dito sa pinaka-X-date natin. No? Okay? So, 15.63 million. Sino ba yung nagbenta? May nabasa kasi ako dito, change in shareholdings of principal. Hindi nyo kita to Saglit.
Ba, nag-acquire siya. Ba, okay to. Saglit. Share ko lang ha. Nag-acquire siya, oh. So, makita mo dito, meron siyang 200,000. Si Mr. Chu Kin Ming. Acquisition of shares by director on March 14. March 14 pa siya bumili. Okay, balik tayo doon. Di ba yun yung nag-cause ng ng uptick ni ni Plus March 14, 12, 13, 14. Hindi man siya masyadong okay. After siguro malaman na okay. So anyway, nag-accumulate ng shares ba? Okay binibili pa rin siya kahit na malapit na sa 40 yung price natin. Okay? Next, TXP. So pullback muna. Mukhang galawang din to PHR last time So nagre-retest siya ulit. Nawala na naman. Kung kailan siya nagkaroon ng balita, nag-sell on news si TXP natin. Okay, so anyway, retest ng support. Tingnan natin kung retest kasi flag yan dapat diretso yan. No? Anyway, nag-support naman yung MA100 natin. So hopefully, hindi siya masyadong bumagsak ng malakas. So negative 4.68% and 1.5 million net foreign sale. Bullish pa rin naman yung mga nakikita natin dito sa indicators. And then lastly, si ARA, ba't ba 0% to? Ayun, nag-Dow G. Ganda ng galaw nito kanina. Ayun, may volume naman siya, 7 million. Tignan natin kung ano lang yan. Bull trap o bear trap. Yung galaw natin. So, resistance 0.8. Napagod na yata ito Kasi dalawang araw, 22%. Anyway, so expect may correction muna to, no? Malaki naman yung volume niya Kaya lang Doji kasi, di ba? So alam mo na, pag Doji yung usapan natin. So bukas natin malalaman kung magre-retest yung yung support natin dito sa 0.7. Ayan. Kailangan ma-retest yan. Pag hindi, balik tayo dito sa MA. Parang MA9 kasi yung pinaka-support ni ARA natin. Okay? So okay pa rin naman yung volume niya. Malakas pa rin naman siya. Ayan. So, yun na lang muna yung ating review sa market. So, hindi natin napapansin. Pero unti-unti pumapasok po yung foreigners dito sa market natin. Abang-abang na lang tayo kasi magkaroon ng trend. At mukhang 3 billion, halos 3 billion na. No? So, gusto nang pitikin si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So, yun na lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.